Daan, libo at milyon ang pwedeng mawala sa inyo dahil lang sa isang pagkakamali at pwede kang mabiktima ng scam. Gusto nyo bang maiwasan to? Kung gusto nyo maiwasan, tapusin mo tong video na ito. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili sa mapaglinlang ng mga scam tactics ng mga scammers. Huwag mag-alala, tutulungan kita. Paano mo malalaman? Una, kailangan po natin maging mapanuri. Kailangan po pag may tumawag po sa atin or let's say nagpadala ng text na meron pong halo ng takot. Uy, yung account mo, madi-delete? Or if not naman, na-compromise yung account mo, may gumagamit na ng pera mo. Nako, magdalawang isip ka. Magdalawang isip ka. Alam mo ang gagawin nila either through text, through email, or through call. Diba? Pagkatapos yun, syempre kausap ka na very professional po kung sila magsalita at kunin na yung personal information mo. Kailangan na natin ayusin to para to further na hindi na makunan ng pera mo. Syempre natataranta ka na. Alam mo, ito lang po, pag humingi na po siya ng detalye po sa inyo, name, personal information, birthday, kunyari, verify daw, tapos yung last na kukunin po sa inyo, yung tinatawag na OTP, one-time password. Please, 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 pag humingi ng information, huwag nyo ibigay. Huwag agad maniniwala, palaging i-check nyo yung mga tinatawag na mga contact number. Mas maganda na ikaw na ang tumawag. Pangatlo, huwag tayo mag-share ng sensitibong information. Walang lehitimong kumpanya ang hihingi ng mga details, password, PIN, or OTP po sa pamagitan text, email, or call. Pang-apat po, gumamit ng malalakas na password. O, huwag lang po yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juggle po, i-enable po natin yung two-factor authentication. Ang ibig sabihin yan, meron lang sa email, meron pa sa text. Para ika nga dagdag seguridad po. At syempre, kailangan maging maalam po tayo. Alam mo, pagka ikaw conscious ka, di ba? Alam mo na yung mga itong mga modus na ito di ba? Tulad ng mga phishing. O kunyari phishing, padadalang ka yung mga fake na website, di ba? Babasahin mo yung URL address or tinatawag nating mga calls, text scam, hindi ka na mabubudol. Pang-anim, pinaka-importante, kapatid, pakinggan mo to. Yung, pakinggan mo yung kutob mo. Parang, kung nararamdaman mo, sandali lang, parang may mali. Diba? Kakaiba. Okay? Mag-ingat na. Huwag tayo padalos-dalos. Lalo na yung minamadali ka, pinapressure ka. Nako, pagkatiwalaan nyo ang inyong pakiramdam at wag kayong bibigay agad. Ito parating iisipin po natin. Ang mga scammers parating laging nagmamasid yan. Naghahanap ng oportunidad para manlamang, para manloko. Kaya nga, sa pamamagitan ng tamang edukasyon, pagiging alerto, maingat, mapanuri po tayo, maiwasan po natin kung paano tayo magiging the next victim. My friendship, if you're following me in this channel, let me encourage you. Ito lang sabihin ko sa inyo. Taon ang binilang po natin para kitain ng pera. Taon ang binilang po natin para ipunin ng pera. Isang maling desisyon lang po ang kailangan po natin para maubos ang pinaghirapan nating pera. Proteksyonan nyo ang inyong impormasyon. Huwag nyong ibibigay. Huwag nyong isi-share kahit yung inyong OTP. Sana nakatulong tong episode na ito. I-share nyo tong video na ito para mas marami pang taong matulungan, maiwasan po ang scam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.